pagpasensyahan niyo na ako. Galit ako kasi marami akong pinagdaanan sa buhay. Kaya, huwag niyo na akong anuhin eh. Marami akong pains. Kamusta po? Ayan. Mabuti! Oo, kuya. Okay lang po ba? Imbitahin po natin ang ating mga kapatid. Kasi po, syempre po, malaking bagay po na lagi namin kayo nakakasama every week, every Tuesday, at may rerun po tayo every Saturday. Di ba po? Sana po yung mga hindi pa po nakaka-follow sa ating social media pages, meron po tayo sa Facebook, meron po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at meron din po tayo sa Spotify, mga kuya. Wow. So, kasi ibang mga kuya, gusto lang nila audio, yung parang pag nagda-drive, Spotify. So, kung hindi pa po kayo nakaka-follow, please subscribe po mga kapatid dahil talaga pong tiyak po, mabe-bless po kayo sa payo ng mga kuya. Kaya, pero mga kuya, total dito na ho tayo mga kuya, medyo okay lang ho bang magpa-follow up question ako sa inyo? Oo. Kasi nung last time, di ba napag-usapan po natin yung road rage? Kasi nag-trending nga po at praise God for, of course, Sir Bong Nebriha. So, syempre mga kuya, last week about road rage. So, gusto po namin maintindihan pa ng mas malawak pa yung patungkol po sa anger. Kasi alam ko po medyo kakaiba po yung usapan na yan eh. Alam ko po sa Bible, meron din po mga Bible verses tungkol sa anger, di ba po? So, mga kuya, baka you can guide us po na paano po ba maiwasan maging angry? Hindi hungry angry talagang. Kasi kuya, talaga minsan, pag galit ka, minsan nakakapagbitaw ka ng mga salita na sana hindi ko na lang binitawan. O kaya minsan nasapak mo na, ay sorry ka, so nasapak mo na. Mga kuya, paano ba yun? Naku, tama yan. Napakagandang observation at nakita mong idea na pag-usapan yan tungkol sa galit. Yes. Kasi ako, nagkalit din ako eh. Ganun ho? Parang hindi ho bagay sa inyo, kuya. Nagagalit din ako. Talaga? Kasi, Kuya Erwin, una-una sa lahat, yung galit, hindi yan masama kasi we are created in the image of God. So, we are created with emotions. May damdamin ng Diyos eh. Kaya do not grieve the Holy Spirit, di ba? And the Lord got angry, mga ganon. Basically, yung anger, hindi masama. Ang tanong, yung expression ng anger. Correct. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4, kung naalala nyo sa verse 26, be angry, but do not sin. Di ba? Sabi but do not sin. Do not let the sun go down with your anger or on your anger, and do not give the devil an opportunity. So, yung anger, ano yan eh, reality yan eh. Ang tanong lang, paano mo yan i-handle na hindi ka magkakasala? Actually mga kuya, ano po ko dyan eh, medyo, paano po ba, parang naguguluhan ba? Kasi kunwari, may nanakit sa akin, nagalit ako. Feeling ko, nagkasala na ako sa Panginoon kasi nakafeel ako ng galit doon sa tao na yun. Para feeling ko, ang sama ko naman, nagalit ako sa tao na yun. Kasalanan na ho ba yung magalit na ako talaga? Yung galit ako, ganun. Galit ako. Kasi yung feeling na yun, galit, normal yun eh. Kasi kung wala kang, hindi ka nagagalit. Sabi nga, may nagsabi na, a person who does not get angry does not have passion for goodness. Kasi ano yan eh, kumbaga, mayroon kang standard eh, na kaya ka nagagalit kasi ito yung standard, hindi yan ang normal. Hindi, mali yan, parang gano'n. So, kunyari, sa anak mo, magagalit ka kasi hindi niya ginagawa yung nararapat niyang gawin. Kaya lang, ang tanong, paano yung expression ng galit na hindi nakakagalit? Hindi kasalanan. Paano mo ipapakita? Ayun yung galit. Hindi kasalanan. Hindi kasalanan. Kasi alam ko pong paggalit ka, yun talagang may nagagawa ka o may nasasabi ka na hindi ka nais-nais. Expression na yun. Expression diba? na yun. Yung galit, tama si Kuya Bong, yung galit mismo, hindi kasalanan yun. Kasi sabi sa Biblia, ang Diyos nagagalit. Si Jesus nagalit. Paano mo maging masama yun? So may expression, meron kang bagay na ipapakita na nagagalit ka pero hindi ka nagkakasala. So, paano ba kung magagalit nang hindi nagkakasala sa Diyos? Yan ang Kasi, di ba, minsan, sa anak mo, galit ka, tingin lang eh. Hindi naman necessarily nagsalta ka. Kaya pag nagmura ka na, hindi na mabuti yun. Kasi sabi ng Bible, if you say to your brother, you're good for nothing, parang murder na rin yun, di ba? Kaya ibig sabihin, the way you express your anger, yun ang kailangan mo i-manage. Okay? Kunyari, yung dapat hindi ka easily angered, di ba? Parang
slow to anger ka kasi si God slow to anger eh. Oo. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta nagagalit. Ano yan? Yung galit na yun, talagang meron lang meron talagang mitya yun. Parang gano'n na. Pero, kailangan kontrolado mo yun. Kasi, kontrolado ng tao ang anger eh. Oo nga, choice So yun. we can control our Yes, anger. oo. Yes. Kasi command yan eh. Be angry. O di command. Ibig sabihin, pag inutos sa'yo, pwede mong labagin. Ayun lang choice. Ibig sabihin, choice yun. Oo, but do not sin. But do not sin. Yes. Oo. Una, paano ba yun? Halimbawa lang, di ba, kung ikaw may anak ka, di ba, ang gulo-gulo sa bahay, galit na galit ka. Ano ba? Ang gulo-gulo ninyo, ang ingay-ingay ninyo, ganyan. Halimbawa lang, sumisigaw ka. Halimbawa lang, doon maintindihan na kontrolado mo eh. Tapos mamaya konti, biglang tumawag, halimbawa lang, biglang dumating yung boss mo. Di ba? O kaya tumawag yung boss mo. Tapos pagkausap mo, biglang, yes sir, hello, opo sir. Opo, sir. Tapos biglang gasabihin mo sa anak ko, yes sir. So May kontrolado mo, di ba? Kontrolado mo, choice mo yun. Choice It's a mo. choice. Pero ito mga kuya, may tanong po ako. Mga kapatid, baka kami nakaka-relate. Choice mo ba yun ng, kunwari, isang tao, tapos lumaki siya na punong-puno ng galit kasi malaman-laman na nung lumalaki pala siya, sobra pala siyang emotionally abused ng mga malapit sa kanya. So, ang nangyari tuloy, yung bata, lumaki, adult na siya, may emotional trauma, parang lumaking galit sa mundo. Oo. So, mga kuya, paano po yun, mga kuya? Kasi, parang, yung anger niya, yung napipil niyang galit, na-express niya ngayon sa iba, pero kasi may pinanghuhugutan naman kasi, mga kuya. Kumbaga, lumaki siya ng hindi loved. Yun ang pakiramdam niya, di ba? Kaya yun, kaya ni Kuya. Mga kuya, kasi may mga nakausap akong ganun Mabigat eh. yan. Kasi kung nasa loob niya, it's a psychological trauma, sabi mo. Kailangan ng tulong, kailangan niya ng tulong. So, normally, dapat siya meron siyang nasasabihan tungkol sa kanya. Nasasabihan. Kasi kailangan mo i-release yan eh. Na, yung taong pinagsasabihan mo, kaya kang tulungan din. O, ipag-pray, ganyan. Tutulungan ka. Pero yun ang aking payo. Kung ganon ang childhood mo, maghanap ka ng mabuting kaibigan na makakapagpanalangin sa'yo at saka makakapagbigay sa'yo ng magandang payo kung paano mo mapagtatanggumpayan yung galit. Oh, galing. Yeah. Kasi ganito yan. Opo. Hindi mo kontrolado ang mga nangyari sa'yo Yun nga po. at mga mangyayari sa'yo. Yes. At mga ginagawa ng mga tao outside you. Pero kontrolado mo, paano anong effect ng mga yon sa'yo. So, sa idea ng ibang tao, ito napaka-importante. Siyempre, what you feed your mind will affect the way you live and the way you decide. Di ba? Kaya, crucial yung una, ano yung belief mo? Kung ang belief mo, hindi ka na magbabago, ganyan ka na talaga. Minsan kasi pinangatawan na ng tao yan eh. Oo nga. Nande, ganito na talaga ako kasi magagalitin ako kasi pinaglihi ako sa samahan ng loob eh. Parang Ay, gano'n. ganun. Pinaglihi sa samahan ng Kawawa loob. naman. Oo, grabe naman. Pinangatawan na nila yon. Oh. Belief nila yon. So, obviously, ang unang thinking niyan is to always, parang express some form of anger. Minsan may mga tao, halimbawa, ayan, si Taray yan eh, si Taray. Kahit hindi ka kailangan magtataray ka kasi you identified yourself with that kind of idea. Yun na naging belief mo. Ay. So, yung thinking mo ngayon, I need to be consistent to that. Di ba? So, hindi dapat. Hindi dapat. Kaya kailangan babantayan mo yung sarili mo sa ganon. O, kaya, importante, ano yung belief mo? So, sa akin, ang belief dapat natin, una-una, kay God. Okay. Kaya your anger does not achieve the righteousness of God. Minsan akala natin, di ba, yung anger natin, yun ang magpapatuwid sa tao. Hindi eh. Ang righteousness ng Diyos hindi na-achieve sa pagpapagalitan mo yung tao. Wala sa Di ba? palakasan. Wala doon, wala sa lakas ng boses. Nasa ano yun eh, sa pagtitiwala mo sa Diyos. Di ba? So, isang belief yon. Isang belief na my heart belongs to Jesus. So, ipa-control mo sa Kanya yung mga reactions mo. Ayun. Yung mga responses mo. Belief yun eh. So, doon nagsisimula kung how you process it in your mind. Wow. Starts with what you believe. Grabe. Then, as you process it in your mind, yung emotion mo will be affected.
paano po kung magulo yung mind ko? Gulo-gulo siya. Yung belief mo. Oo, yeah. Lalo nga kailangan mo ng psychiatrist. Psychiatrist. Pero hindi naman masama mag-psychiatrist kung makakatulong naman mga kuya, Hindi, diba? tingnan mo, sabi mo, kanya, gulo-gulo yung isip ko. O, di balik ka ulit. Do not conform to the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind. So what will you do? Lord, teka muna. Tatayin mo na ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi ang gulo-gulo na isip ko. Kaya sabi nga ng Bible ba, do not be anxious about anything. Yung word na anxious, ang daming iniisip. Yes. Gulo-gulo. Opo. Sabi niya, but let your request, sabi nga na, but in prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. And the peace of God. Yun. Ano pa mo biglang Yun ang gusto mapapalitan? ko. Opo. So, importante Yes. yun ha. Pag galit ka, you pause. Ano ibig sabihin ng pause? You pray. You pause. Tapos sabi nga nila, parang you resist the temptation of your initial reaction. Okay. Then ask the Holy Spirit to help you. Ayun. Then yield ka na sa Holy Spirit. So yun, napaka-importante nun eh. Oo. So yun yung word na pray, di ba? Pause, resist, ask, then yield. Ang galing, ganda. Madaling tandaan ho, Oo. Isa sa mga... Sige, tuloy mo. Sige, mo. Topic mo. Joke lang. Hindi, totoo. Okay, go ahead. Ito maganda nga yun, yung belief, change your belief. Pero isa sa mga natin, inside of us, we think that anger is just parang ordinary action para sa atin. It's okay lang naman to be angry for a while, for a short time. Quick to listen, slow to speak, slow to anger. Okay lang magalit ka. Kaya lang, wag mo patagalin kasi sabi nga doon sa Ephesians 4:26 be angry, do not sin, do not let the sun go down on your anger. Literal po ba yun? Pwedeng literal, pwedeng ang ibig sabihin nun do not ginagawa nila parang it's a idiomatic expression na huwag kang gaganti, ganon. Yun. Akala ko po kasi huwag nyo na pagpabukas pa. Yun, Oo, ganon din, pwede na rin yun. Rin eh. Tsaka meron din reality yung if you are angry for the person, hindi mo itatanim yun eh. For Diba? the person. For the person. Nagalit ka, para sa kanya ito. Hindi ito against you. Yes. Para sa ito. Yes. Pero if you're angry at the person, Oy. yun, matagal yun. Matagal Talagang yung ilang takip silib na yun. Naku. Hindi pa nawawala. Pero kaya nga sinasabi ko, we treat anger as something na very ordinary para sa atin. Ang hindi natin alam, if you get angry, something happens to your body. May mga chemical reaction yan eh. Yung dugo mo, mas mabilis ang flow. Tapos naapektuhan yung heart mo. Naku. Oo. So, sa mga nagagalit, dun nagkakaroon ng mga High blood. Ayan na-atake sa puso, Yun, may stroke. Yes. May health repercussions yan sa health natin. So, hindi natin pwede sabihin na okay lang, no? Sige lang. Yes. Nang Hindi po. matagalan. Kasi maapektuhan ka eh. Yung mga... Tsaka hindi lang yan. Sometimes kasi yung anger, ginagawa nating yan eh. Ano ba tawag dito? Excuse. Excuse. Excuse ang anger? Cover up. Cover up. Paano po? Ito, babasahin ko lang. Some people use anger as a cover up for their ignorance, inefficiency, insecurity, foolishness, and or sin. Magagalit ka. Para wag ka nang tanungin pa. Style, ganun. Style yun. Ay, grabe. Unahin mong galit. Kaya nakikita ko yan sa opisina. Yung mga komisyon, wala nang tayong pinatatamaan Wala dito. naman. Pero may mga magagalitin doon, kadalasan. Cover up yun for their inefficiency, incompetence, and yung mga ignorance, yung mga ganun ba. Ayan. Kaya una-una, magandang makita natin, aminin natin Ano po ang aminin yung natin? galit natin. Kanino ko po aminin? Hindi, sa ating sarili muna. Acknowledge sa atin na okay. magagalitin tayo. Kasi hanggang natin tatanggap yun. Minsan kasi excuse pa eh. Hindi, tatay lang ako kaya ako ganito. Ganun ba? Hindi, talagang ganito lang ako. Pinanganak na akong ganito. Hindi. Kailangan aminin mo, mali yun. Kailangan maintindihan mo muna na yung anger na walang nagkakasala ka, kailangan aminin mo na mali yun. Okay? So, tingnan mo ano yung trigger. Ano yung nakaka-trigger ng galit na yun? So, para mas address mo ng tama kung ano yung paano iiwasan yung trigger o kaya paano mo
hahandelin yung trigger. So, mga kuya, para sa ating mga kapatid, ano pa ba yung trigger? Kumbaga, ano pa sabihin ng trigger? Kasi paano ko malaman yun yung trigger ko? Kasi Iba ba yung animal, di ba? Trigger. Trigger. Joke lang. yun? Joke lang. Okay. Ibig sabihin, kunyari, may mga action na parang madali ka yung may mitya. Ayun, parang nagkukos ng inis ka kagad. Kagad. Parang, kunyari, umirap lang na gano'n. Parang yung mata lang. Pag nakakita ng gano'n, gagalit ka na kagad, di ba? Sabi nga ni Colonel yung pag tinitigan mo sa mata. Yung last thing. Parang nakakalalaki ka nun. Oo, yun may mga ganun trigger. So, kaya sabi niya, huwag ka na lang tumingin sa mata. Huwag ka lang makipagtitigan kasi nakaka-trigger ka eh. Oo nga, huwag na lang. Yun. Tapos kunyari, pagka ginit-git ka, huwag mo na lang huwag ka na makipag-git-gitan kasi nati-trigger ka eh. Iwasan mo na yun. So, meaning, kung ano yung nagiging trigger ng galit mo, iwasan. Iwasan. Pero kung kunyari, kung natitrigger ka magalit dahil sa exam, hindi naman kailangan iwasan yung exam, di ba? Kasi kunyari, estudyante ka, nagagalit, may exam na naman! So, pwede po iwasan yung mga pinagkakautangan niyo po. Yun, hindi iwas yun. Dapat yun, how to handle. Ayun, how to handle. Hindi mo iwasan yun eh. Yung mga trigger, iwasan mo. Ngayon, kung yun ang pinakasalan mo, magpatawad ka. Isa pa. Kunyari, utang. Tigsisingili ka, nagagalit ka. Yes, O di, sa susunod, huwag ka namang utang. Ayun. Trigger yun eh. Di alam mo pala eh. At saka isang fact pa sa anger, yung naapektuhan yung sarili mo, hindi mo alam na ang naapektuhan yung ibang tao rin. Yes. Lalo sinigawan mo, siyempre, masasaktan sila nun. And the tendency is, hindi nila agad-agad makakalimutan yan. Tsaka huwag mo isusuppress, di ba? Pwede mo sabihin eh, Toskat, medyo naiinis na ako. Pwede pong gawin yun. Pwede kasi. Warning. First warning. Kaysa naman isusuppress mo, titisin mo, sasabog yan sa araw. Sasabog yan, pag sumabog, wala na, hirap nang ayusin. Yung mga iba sinasabi, ganito talaga ako. Tulad na sinabi mo, alam mo, may maling reasoning doon eh. Bakit? Na ibubuhos mo kasi galit na galit ka. At least sasabihin mo, honest ako. Wala akong, hindi ako pakitang tao. Talagang galit ako. Ilalabas ko lahat. Sabi sa Bible, sa Proverbs, a fool vents all his feelings. Fool, mangmang ka kung gano'n. Hindi mo nakokontrol yung sarili mo eh. So magandang tahimik na lang po? Hindi naman. Ilalabas mo sa mabuting paraan. Okay po. Kaya nga maganda pa, sabihin na lang eh. Alam mo na, nasaktan ako sa sinabi mo. Na-hurt ako. Oo nga. Kaysa yung iniipon mo. Tapos biglang lalabas. Yun ang masama. Galit talaga yun. Oo. Tapos, tingnan mo rin, tama rin yung naalala ko sabi nga ni Sir Bong. Di ba? Hihinga ka malalim. Di ba? Inhale. So, i-pray mo sa Panginoon. Exhale. Lord, nainis na talaga ako. Sabi mo, may physical activity yung gagawin eh. Kaya mga kuya, yung turo din ng mga doktor, pag kunwari mataas ang BP, inhale lang malalim, exhale. So makakatulong din sa health mo yun, di ba? Yes. Kumbaga damay-damay na lahat. Taas ang dugo mo eh. Taas ang dugo mo. And apektuhan ka din nun. Kaya ingat po mga kapatid. Tapos tingnan mo rin, kung ang trigger is, hurt ka ba? Ibig sabihin, kasi hurt people eh. Yun nga po mga kuya. Totoo ho ba yun? Hurt people. Paano po ko sabihin na, pagpasensyahan niyo na ako, galit ako kasi marami akong pinagdaanan sa buhay, kaya huwag niyo na akong marami akong pains. Sa totoo lang, lahat naman tayo, marami pinagdaanan sa buhay. Kaya mo lang sinasabi yan, kasi masyado kang self-centered, self-focused. So, kuya, paano ko mako-correct yan if I'm like that? How do I correct that kind of attitude? Pag may mga level kasi yan, pagka may mga bagay na yung anger mo talagang unmanageable na, hindi naman masamang mag-ask ka ng help. Ask ka ng, pwede ka magpa-counsel for therapy. Yes. And alam niyo, may mga tao rin na because of the influence of evil spirit, meron din silang anger problem. Yes. Mga ganun din yan. Kaya kailangan lang so it's not just trauma? Yes. Isa sa mga scenes na may sinasabi sa Bible na the devil has a foothold. Yun, on you. Don't give the devil an opportunity. Last, pag binasa mo yung mga commands sa last, andyan dyan yung activity ng masamang spirito. Last, idolatry, pride,
Andyan yan Andyan. Kasama anger dyan. So, paano kung malalaman na yung tao na yun yung angry lagi is spiritual warfare na pala? Baka naman pag nakita mo yung tao, biglang may sanib ka, baka biglang gano'n na mo, hindi naman pala. Hindi, Paano malalaman yun na kunyari, may... ikaw yung may struggle, be honest enough na may struggle ka. Aminin mo yun before God, or sa ating case, meron tayong small group where we can be accountable, like accountability partner. Aminin natin yun. Kasi there was a time ako talaga, pag nagagayat ako dati, nananakit ako. Talaga? Nuntok ako, ganyan. So, there was a time na nasuntok yung pader namin eh. Naku, Hindi ko sakit alam na naman hindi pala nun. simento yun. Heartiflex pala yun. Di butas. Okay. Pero nagtaka ako, sabi ko, di na ako nagagalit ng ganito ah. Bakit ako nagagalit ng ganito? Ang una kong ginawa, lumapit ako sa accountability partner ko. Nagsabi talaga ako, nagagalit ako, nainis ako, parang uncontrollable yung anger ko. Yung, ano naman namin, yung partner ko, lagi ako sasabihan, kamusta ka na? Nagalit ka ba? Tapos tinatanong din asawa ko, kamusta na si Bong? Nagalit pa rin ba? Naiinis pa rin ba? Kamusta yung temper niya? Yung ganun. So, naging accountable ako na parang may mga tao nang nag-observe o tumutulong sa akin. Okay po. So, yun, by the grace of God, dahan-dahan, na-control ko yung galit na yun. Kasi nga, naisip ko na may mga nagmamalasakit sa akin to help me overcome my anger. Please. So, yun. Kaya, importante, aminin din natin yun eh. Kasi minsan ayaw natin aminin eh. No. Bakit nga po ba? Ayaw natin aminin. Ayoko. Hindi ba po? Nahihiya rin tayo. Mahihiyain. Minsan may tendency tayong ayaw natin amining mahihina tayo eh. Ayun. Totoo yun. Totoo. Yeah, kala natin, pag nagalit tayo, macho. Pero in reality, macho no rin. Macho no rin. Pagka hindi tayo, the mere fact na hindi natin makontrol ang ating emotions, mahina tayo. Mahina tayo. Kasi dapat yung emotion nagsasabit naman sa isip yan eh. Nga. At yung isip naman natin nagsasabit sa belief natin yan eh. Sign of weakness yan, ng anger. Wait. Medyo, ang alam ko po kasi pag magagalitin ka, macho ka, talaga naman. Walang makaka sa akin. Pero yung pala, sign of weakness pala yun. Weakness. Kung magagalitin ka, kaya kayo kontrolin ng mga tao. Totoo. Magagalitin ka lang. Gagalitin ka lang niya. Mga keywords lang. Kaya kong galitin yung tao na yan. Tingnan mo. Tapos pagtatapatin ka sa ibang tao, sige, gagalitin ka niya, gagalitin niya ito, pag-aawayin So, kayo. parang napaglaruan na kayo tuloy. Paglalaruan ka na. May napanood ako dun eh. Mayroon ako napanood nung minsan, kasi may sakit ako eh. Tapos di habang nasa banig ng karamdaman. Banig ng karamdaman. Napatingin ako sa isa-isang palabas. Ang pangalan, Craven. Craven. Si Craven. Yung hunter. Para sa yan, sa Parang Marvel superheroes yata. Ang ginawa ng tatay, dahil hindi niya kaya yung kalaban, alam niya itong si Craven, yung anak niya, ang kaya doon, ang ginawa niya, binigay niya information sa kalaban tungkol kay Craven para sila ang mag-away. Parang kasi alam nila magkakagalit sila dalawa eh. So sila nag-away. So napatay nung anak niya yung kalaban ng tatay niya. Di parang yung tatay niya panalo. Kasi nga parang kinontrol niya yung sitwasyon sa pamamagitan ng galit ng dalawa. Ay, naisip ko, ganun nga yun eh, na parang Satan can make use of those anger to control us, para hindi lang tayo, kahit ibang tao, to our downfall. Hindi po kaya nagagamit din yung anger to divide families, to Yes, divide of course. people, to divide a church, Pag may Di ba po? pag may importante. magagalit. or divide a country. Yung mga galit na yun. Kaya, importante, ba't ako nagagalit? Ano yung pinakadahilan? It's really reasonable for me to get angry in this situation. Lalo-lalo na, hindi natin alam lahat ng information. Ang hirap, kaya tama ka, sabi ko Erwin sa James slow to speak, quick to listen, slow to become angry. Kasi minsan, hindi tayo nakikinig kaya dalawa tenga natin para makinig tayo ng mabuti. Yes. Isa lang ang bibig. Minsan nauna yung bibig kaysa sa pakikinig. Opo. Tapos nagagalit na kagad. Pag nagalit na tayo, huli na. Minsan mali pala yung kinagagalit natin. So, napaka-importante yung ibig sabihin nung hindi ka nagagalit agad, nakikinig ka muna, inaalam muna yung mga factors, yung mga facts, bago ka magalit. Di ba? Pag may nagsabi sa'yo, alam mo ba, ganito? Oops, teka, tigil ka muna. Baka naman, siya lang nagsasabi niyan. Opo. Di ba? Marami nagagalit sa akin kahit sa preaching. Ay. Gagamitin yung sinabi ko sa preaching na para akala pinipersonal sila. Hindi naman sila iniisip mo.
Hindi mo sila yung, Yes. parang gano'n. Nagagalit sila without even investigating. Tapos yung iba naman, ikikwento na kagad. Yung narinig, hindi naman alam yung buong konteksto. So, nagagalit na kagad. So, kailangan alamin mo lang lahat. Kasi, yun naman ang pinakamatalinong paraan at pinaka-reasonabling paraan. Alamin mo lahat yung context before you get angry. Yes. No? Parang, Opo. partial information, hindi truthful yun. Opo. So, It may be partially true, but not necessarily true. ayun. Oo. Dapat alamin mo lahat. Tayo kasi, bukso ng damdamin, nagre-react tayo agad. Yun ang masama. Kaya maganda yung sinabi ni Colonel Bong Opo. na do not react, respond. Ganda po. Oo. Opo. So, mga kuya, hihingan ko na po kayo ng words of encouragement. At actually po mga kuya, medyo na-overwhelm po actually yung talk about anger. Pero ako po bilang isang, alam mo yun, parang cute lang, gano'n. Hindi, ibig sabihin, kunwari, parang sa bahay, parang, Nakakagalit yan. hindi ako magalit, please. Pero kunwari for today, Okay. pag hindi lang ako magalit today, parang feeling ko nanalo na ako kasi kahapon nagalit ako pero ngayon ako nagalit. So mga kuya, ano ba maipapayo natin sa ating mga kapatid na how can I overcome this day na hindi ako magagalit? Talagang, and then eventually, hopefully, makasanayan ko na hindi na ako talaga magalit. So please mga kuya, ano pong maipapayo niyo po sa aming mga gustong, ayan, hindi na maging angry. Yes. Angry. Oh, angry. Sabi nga, may narinig nga ako, do not make decisions when you're angry, hungry, or sleepy. Sleepy? Tired. Oo, wag ka Ay, oo mag-decide. nga Oo. po. Or lonely. Or lonely. Dapat yan. Happy. Oo. Yes, of course. Too much happiness. Parang. But basta don't make any major decisions. Anyway, pagdating sa anger, kung sa tingin mo yan ang struggle mo, di paggising mo sa umaga, pag-pray mo na agad, Lord, Yes. ilayo mo ko sa aking Yeah. favorite scene. Yan. Kasi kasalanan yan eh. Bakit kasalanan? Kasi it's a command. Sabi sa Bible, let all bitterness and wrath and anger and clamor, evil speaking be put away from you. Ibig sabihin, kinukuman tayo. Pag, ito pinag-aralan ko to sa, kasi gumawa ako ng, on my own, yung study on anger. There are more than 600 verses on anger. Huh? Mga 400 refers to God. God's wrath, God's anger, etc. 200 para sa atin. Doon sa 200 na yun, lahat yun pinagbabawal except for 2. Yun. Be angry and do not sin. Yun lang ang nagsasabi na okay, meron tayong parang maliit na puwang na pwede tayong magalit. Yun lang. Pero 2 verses lang yun as against mga 198 verses na huwag kang magalit, iwasan mo magalit. And yet, pagdating sa anger, we build a theology based on those 2 verses lang na hindi naman dapat. So it's, para sa akin, isipin mo na lang, sa pang-araw-araw mong buhay, saan ka yung anong klaseng buhay ang gusto mo na pagdating ng gabi, nakakatulog ka ng maayos, wala kang inaalala na nagawang masama. Ito yung buhay na hindi ka nagagalit. Oo. Na-control mo yung anger mo. Control mo. Pabayaan mo na lang ibang tao magalit. Huwag ka rin maging kagagalit-galit. Oo. Sige. po. Alam po ninyo, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay may emosyon. Nagagalit din po siya. Kaya sa mga kalna sa kasamaan, no? He hates wickedness. Ganun pa man, ito sa atin, hindi naman inaalis ng Diyos yan. Kanya lang, kailangan huwag tayong magkasala in our anger. Paano tayo nagkakasala? Kung tayo po ay nagagalit, tatanungin yung sarili natin, bakit ako nagagalit? No? Bakit ako nagagalit? And ilagay natin sa isip natin, una-una, ang buhay ko sa Panginoong Jesucristo na I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya, pag tinanong ko, ba't ako nagagalit? Is it personal? Is it because of my pride? Is it because yung naapakan ako, yung ego ko? Kung yun ang dahilan, kay Lord ng buhay ko, wag na lang. Wala akong dahilan para magalit. Pangalawa, pwede man tayo lumapit sa Diyos para humingi ng tulong. Kaya nga,
tigil muna tayo, huwag tayo magmamadali. Sabi nga nila, huwag ka magdedesisyon ng malaking desisyon kapag ikagalit. Di ba? Minsan, galit na galit, magre-resign na ako. O pagkatapos, wala na siya trabaho, kawawa naman. Kaya huwag kang magbigagawa ng desisyon na sobrang galit ka. Kailangan, isuko mo muna yung galit mo sa Diyos. Mag-pray tayo, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, tutulungan naman niya tayo Di ba? Ang sunod, at magpasakop tayo sa Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu, isa sa mga bahagi ng bunga niya ay self-control. Kaya kung pagpapasakop tayo sa Banal na Espiritu, tutulungan niya tayo to handle our anger. Kaya kung sakali man at galit tayo sa kasalanan. Kaya huwag tayo magkasala pag tayo nagagalit. Amen. Kaya purihin ang Panginoon Diyos dahil andyan siya para tayo tulungan, palakasin, gabayan, nang magsagawa natin ang pinagagawa ng Diyos. At yan ay ang magmahal ng kapwa. Amen. Praise God! Galing, Yay! Praise God. Nakakatuwa na mga kuya. Parang hindi na talaga tayo magagalit yan. So, Pero sabi niya, pwedeng magalit sa kasalanan Ayun. Kung may kagagalitan ka, magalit ka sa kasalanan. Sa kasalanan po. Kaya huwag ka magkasala. Kaya nga po. Kaya mga kuya dahil dyan, hingan ko na po kayo ng taglay. Ayan. Kaya naman po mga kapatid, kung ano ang pinagdadaanan natin, kung umulan man, Umaraw. O bumagyo. basta kailangan niyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.